Kumusta sa inyong lahat? Bago tayo magsimula, gusto ko munang magtanong. Naniniwala ba kayo sa mangkukulam? Sa mga taong may kakayahang gumamit ng itim na mahika para saktan ang ibang tao? Alam ko sa panahon ngayon maraming tao ang skeptical na. Maraming nagsasabing pamahiin lang yan o produkto lang ng takot at imahinasyon. Pero kung naranasan ninyo ang naranasan namin, kung nakita ninyo ang nakita namin, hindi kayo mag-aatubili na maniwala. Ang kwentong ito ay totoo. Nangyari ito sa amin, sa aking pamilya. Hindi ito gawa-gawa. Hindi ito katang-isip para sa views o para maging viral. Ito ay tunay na karanasan na hanggang ngayon ay nakabaon pa rin sa aking isipan, sa aking memorya. Mga pangyayaring hindi ko malilimutan kahit gaano pa karaming taon ang lumipas. Kaya kung hindi kayo handa sa mga kwentong nakakagulat, nakakatakot at nakakapangilabot, maaari ninyong isara na ngayon ang video na ito. Pero kung gusto ninyong malaman kung ano ang totoong nangyari sa amin, kung paano namin nalagpasan ang isa sa pinakamalaking pagsubok sa aming buhay, manatili kayo at pakinggan ninyo ang aking kwento. Nakatira kami noon sa isang tahimik na barangay sa probinsya. Hindi gaanong malaki ang lugar, yung tipong halos kilala mo na lahat ng nakatira sa paligid mo. May mga bahay na magkakasunod, may kaunting espasyo sa pagitan. Lahat ng kapitbahay ay may kanya-kanyang buhay. Pero nag-uusap pa rin, nagbabatian, nagdadamayan kapag may okasyon o problema. Ang aming bahay ay isang simpleng konkretong tirahan na may maliit na bakuran sa harap. Mayroon kaming maliit na hardin kung saan nagtatanim ang aking ina ng mga gulay at bulaklak. Normal na pamilya lang kami. Ang aking ama ay construction worker. Ang aking ina naman ay nagtitinda ng kakanin sa palengke. Ako at taningi aring kakapatid. Nag-aaral pa noon. Sa kanan ng aming bahay ay nakatira ang pamilya ni Mang Tonyo at Aling Bebe, mga mababait na mag-asawa na may 2 anak. Sa kaliwa naman ay isang bakanteng lote na puno ng damuhan at ilang puno ng mangga. Pero sa likod ng aming bahay, doon nakatira ang taong magpapabago ng lahat. Ang matandang babae na tatawaging natin na Lola Petra. Hindi ko na maalala kung kailan eksaktong dumating si Lola Petra sa aming lugar. Parang bigla na lang siyang nandoon. Isang araw may nakita na kaming lumang bahay, nakahoy sa likod ng amin na noon ay bakante pa. Sinasabi ng mga kapitbahay na galing daw siya sa malayong bayan at nag-iisa lang siya. Walang asawa, walang anak, walang kamag-anak na bumibisita sa kanya. Ang una kong nakita kay Lola Petra ay sa palengke. Nakita ko siyang bumibili ng mga kakaibang bagay. Hindi yung usual na gulay o isda, kundi mga dahon na hindi ko kilala. Ilang bote ng kung ano-ano, at mga balat ng hayop. Matangkad siya para sa isang matanda, mahaba ang buhok na kulay abuna, at laging nakasuot ng maluwag na damit na itim o madilim ang kulay. Ang kanyang mga mata ay malalim, parang nakatingin sa loob ng kaluluwa mo. Nakatingin siya sa akin noon, at naramdaman ko agad ang kilabot sa aking balat. Umuwi ako noon at sinabi sa aking ina ang nakita ko. Ngumiti lang si inay at sinabi, "Huwag kang maniniwala sa tsismis anak, matanda na lang yan na nag-iisa. Siguro mga gamot lang yan para sa kanyang sakit." Tumango na lang ako pero hindi nawala ang uneasiness na naramdaman ko. Ang mga unang linggo pagkatapos na manirahan ni Lola Petra ay tahimik naman. Minsan lang siya lumalabas ng bahay at kapag lumalabas siya, mabilis lang. Walang nakakausap sa kanya. Sinubukan ng ilang kapitbahay na kausapin siya, mag-alok ng pagkain, o simpleng kamustahan pero parang ayaw niya ng pakikisalamuha. Sumasagot siya pero maikling sagot lang. Tapos papasok na agad sa kanyang bahay. Pero habang tumatagal, nagsimula na kaming mapansin ang mga kakaibang bagay. Una, yung mga aso sa paligid. Alam ninyo ba yung feeling na parang may nararamdaman ng mga aso na hindi natin nakikita? Ganun. Kapag dumaraan si Lola Petra, lahat ng aso ay tumatahol ng malakas. Hindi yung normal na tahol lang, kundi yung parang galit na takot na tahol. Minsan may mga asong tumatakbo palayo, ang buntot ay nakasuot sa pagitan ng kanilang mga hita, parang may nakikitang multo. Pangalawa, ang mga ibon. Napansin namin na walang ibong lumalapit sa bahay ni Lola Petra. Kahit may puno ng mangga na malapit sa kanyang bubong, walang ibong nagnesting doon o kumakain ng prutas. Parang iniiwasan nila ang lugar na yon. Pangatlo, ang amoy. May mga gabi na may napapansing amoy na nanggagaling sa kanyang bahay.
Hindi ko masyadong mailarawan kung ano ang amoy na yon. Parang mixture ng nasusunog na dahon, mabahong sangkap at kung ano-anong chemical. Nakakasuka at nakakasakit ng ulo. Kapag naaamoy namin yon, agad kaming nagsasara ng bintana. Sinubukan naming huwag pansinin ang mga bagay na ito. Sabi nga ng mga matatanda, huwag ninyong pansinin ang hindi ninyo alam. Pero mas tumatagal, mas nagiging imposible na huwag mapansin. Isang gabi, narinig namin ang mga kakaibang tunog mula sa bahay ni Lola Petra. Mga sigaw, mga chant na hindi namin maintindihan ang wika. Gising kami noon ng aking mga magulang dahil nag-uusap pa sila tungkol sa plano para sa susunod na araw. Bigla kaming natigilan nang marinig namin ang tunog. Lumakas hanggang sa parang nagre-reverberate na sa buong paligid. Ano yan? Tanong ng aking nakababatang kapatid na si Mika, na noon ay gising na rin dahil sa ingay. Bumalik na kayo sa kwarto, sabi ng aming ama na si Tatay Roel. Halata sa kanyang boses ang tensyon, pero hindi kami makagalaw. Nakatitig lang kami sa bintana na nakaharap sa direksyon ng bahay ni Lola Petra. At nakita namin, may liwanag na sobrang dilim ng kulay na orange, halos pula na. Sumasayaw ang mga anino sa loob ng kanyang bahay. Parang may 2 o 3 tao, pero sigurado kaming mag-isa lang siya. Tumagal ang ritual na yon ng halos 1 oras. Pagkatapos bigla na lang tumigil. Ang dating maingay na gabi ay naging katahimikan. Sobrang tahimik na parang nawala lahat ng tunog sa paligid. Walang huni ng insekto, walang ihip ng hangin. Parang ang mundo ay huminto sandali. Kinabukasan, nag-usap-usap ang mga kapitbahay tungkol sa narinig nila kagabi. Lahat ay may sariling kwento. Si Aling Bebe ay nagsabi na nakita niya raw sa kanyang panaginip na may malaking itim na pusa na naglalakad sa kanilang bubong. Si Mang Tonyo naman ay nagsabi na naramdaman niya raw na parang may sumusunod sa kanya habang umuuwi siya kagabi mula sa trabaho. Pero ang pinakamasamang balita ay galing kay Aling Rosa, ang kapitbahay namin na nakatira mga 5 bahay ang layo. Ang kanyang anak na si Jerome, na noon ay 3 taon pa lang, ay bigla na lang nagkasakit. Walang malinaw na sintomas pero hindi kumakain ang bata. Laging umiiyak at may lagnat na hindi bumababa kahit anong gamot ang ipainom. Dinala na namin sa doktor, sabi ni Aling Rosa habang umiiyak. Pero wala raw nakikita. Lahat ng tests ay normal daw. Pero kitang-kita namin na may sakit ang anak namin. Parang nanghihina siya araw-araw. Naawa kami kay Aling Rosa. Mababait na pamilya sila at hindi naman nila ginagawa ang masama sa iba. Pero bakit nangyayari sa kanila ito? May nagsalita na matandang lalaki sa usapan, si Mang Celso, na mahigit na sa kanyang 70 anyos. Alam ko kung sino ang may kagagawan nito. Sabi niya ng bulong pero rinig pa rin ang lahat. Ang bagong dating na matanda sa likod ng bahay ni Roel, mangkukulam yon. Naramdaman ko na mula pa noong dumating siya. Huwag naman sana, Mang Celso, sabi ng aking ina. Baka naman hindi naman totoo yan. Hindi ako basta-basta nagsasalita, iha, sagot ni Mang Celso. May kasama akong lumaki nung bata pa ako na mangkukulam din. Alam ko ang mga senyales. Hence lahat ng senyales ay nandyan na. Mag-ingat kayong lahat. Huwag kayong makikipag-away sa kanya. Huwag ninyong sasaktan ang kanyang damdamin. At higit sa lahat, huwag kayong lalabag sa kanyang hangganan. Nakabalik kami sa bahay noon na puno ng kaba. Hindi alam ng aming pamilya kung dapat naming paniwalaan si Mang Celso o hindi. Pero ang sinabi niya ay nag-iwan ng malalim na marka sa aming isipan. Mga ilang araw pagkatapos, ako at ang aking mga kaibigan ay naglalaro sa labas. Nagbabasketball kami sa maliit na court sa kanto. Si Boyet, si Ramon, si Tisoy at ako. Habang naglalaro kami, may bola na lumabas ng court at tumama sa bakod ng bahay ni Lola Petra. Walang gustong kumuha, lahat kami ay nagtitinginan lang. Kuha mo yan, ikaw ang tumiray, sabi ni Boyet sa akin. Ayoko, ikaw ang malapit, sagot ko. Mga duwag, sabi ni Tisoy. At siya na ang pumunta. Pero nang papalapit na siya sa bakod, bigla siyang tumigil. May nakatingin sa akin mula sa loob. Bulong niya. Tumingin kami at nakita namin si Lola Petra nakatayo sa kanyang bintana, nakatingin sa amin. Hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang siya doon. Ang kanyang malalim na mga mata ay nakatuon sa amin. At kahit malayo kami, naramdaman namin ang lamig ng kanyang tingin. Tara na, sabi ni Ramon. Iwan na natin ang bola
At yon ang ginawa namin. Umuwi na kami. At hindi na namin kinuha ang bola kahit mahal pa yon. At ipon-ipon pa namin nabili. Mas mahalaga sa amin ang kaligtasan namin. Kinabukasan nakita namin ang bola sa harapan ng gate namin. Nakalagay lang doon parang may nag-iwan. Pero may kakaiba. May nakadikit na itim na tela sa bola. At may mga markang hindi namin makilala. Parang mga simbolo o letrang hindi Pilipino. Huwag ninyong hawakan yan, sigaw ng aking ina. Nang makita niya, itapon ninyo yan, ngayon na. Pero ako sa curiosity ko, hinawakan ko ang bola bago ko ito itapon. At sa sandaling hinawakan ko yon, naramdaman ko ang init. Hindi yung normal na init dahil sa araw, kundi yung init na parang sumusunog ang balat ko. Agad kong binitawan at nakita ko ang aking palad. May pula na parang sugat kahit walang dugo. Ano yan, anak? Tanong ng aking ina, nag-aalala. Wala po ma, siguro mainit lang talaga, sagot ko. Kahit alam kong hindi yon ang totoo. Pero ang totoo simula ng araw na yon, nagsimula na ang aking bangungot. Bawat gabi, nananaginip ako ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Nakikita ko si Lola Petra, nakatayo sa madilim na lugar, nakasuot ng pulang damit at nagsasalita ng mga salitang hindi ko nauunawaan. Minsan, nananaginip ako na sinusundan niya ako, na pumapasok siya sa aming bahay, na hinihila niya ako palapit sa kanya gamit ang kanyang mahabang daliri. Nagising ako sa umaga na pawisan, nanginginig at nahihirapang huminga. Sinubukan kong sabihin sa aking mga magulang, pero sinabi lang nila na stress lang ako sa eskwela. Pero alam ko na hindi yun ang dahilan. Ramdam ko na may nangyayari sa akin na lampas sa normal. Sa loob ng mga susunod na linggo, hindi lang ako ang nakakaranas ng kakaibang bagay. Ang aking kapatid na si Mika ay biglang nagkaroon ng matinding allergy na hindi naman siya allergic dati. Ang kanyang balat ay namula at nangati ng husto. Dinala siya sa doktor pero walang mahanap na dahilan. Ang aking ama naman ay naaksidente sa construction site. Hindi masyadong malaki ang aksidente, pero sapat na para mabalian siya ng kamay at hindi makapagtrabaho ng 2 buwan. Malaking problema yon para sa amin dahil siya ang pangunahing breadwinner. Ang aking ina ay nagsimulang makaranas ng sakit ng ulo na hindi nawawala. Umiinom siya ng maraming gamot pero walang epekto. Minsan nakikita ko siyang umiiyak mag-isa sa kusina. Hawak ang kanyang ulo, parang nasasaktan ng husto. Lahat ng ito ay nangyari sa loob lang ng 1 buwan. Hindi lang sa aming pamilya. Yung pamilya ni Aling Rosa, ang anak nila na si Jerome, ay mas lumalala ang kalagayan. Pumayat ng husto ang bata, halos hindi na makagalaw. Kahit anong gawin ng mga doktor, walang improvement. Ang pamilya ni Mang Tonyo naman ay nag-away, ang mag-asawa. Dati ay sobrang sweet nila. Pero bigla na lang nagkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan na humantong sa malalakas na sigawan at bangayan. May mga gabi pa nga na maririnig namin ang kanilang pag-aaway. Ang buong barangay ay parang binihag ng masamang enerhiya. Lahat ay may problema. Lahat ay nahihirapan. At ang common denominator ay si Lola Petra. Sa isang hapon, habang naglalakad ako pa uwi mula sa eskwela, napadaan ako sa harap ng bahay ni Lola Petra. Walang plano na dumaan doon, pero yun ang mas mabilis na daan pa uwi. Nakita ko siya sa kanyang hardin. Nakatayo siya doon, may hawak na itim na sulo o kandila, at may sinasabi na hindi ko marinig. Sa paligid niya ay mga nakahukay na lupa, at may mga bagay na nakalagay doon. Mukha silang mga pako, mga tela, at may ibang bagay na hindi ko makita ng malinaw. Nang mapansin niya ako, tumingin siya sa akin, at para akong nanigas sa kinatatayuan ko. Hindi ako makagalaw, nakatitig lang kami sa isa't isa. At sa mga sandaling yon parang nabasa niya ang aking isipan. Nakita ko sa kanyang mga mata ang galit, ang sama ng loob, at ang kapangyarihan. Umuwi ka na bata, sabi niya sa isang mababang boses na parang bumubulong ang hangin. At huwag mo nang babalikan ang lugar na ito. Hindi na ako nakapagsalita. Tumakbo ako pa uwi ng mabilis hanggang sa makarating ako sa aming bahay. Pumasok ako at isinara ang pinto. Umiiyak ako nanginginig at hindi makapaniwala sa nangyari. Ano nangyari sa iyo, anak? Tanong ng aking ina, sinabi ko sa kanya lahat. Ang nakita ko. Ang sinabi sa akin ni Lola Petra at ang nararamdaman ko. Nang marinig ito ng aking ina, nagiba ang kanyang ekspresyon. Alam kong naniniwala siya sa akin. Kailangan nating gumawa ng aksyon, sabi ng aking ina. Hindi na ito maaaring magpatuloy.
Kinabukasan, nag-meeting ang mga kapitbahay. Halos lahat ay dumalo. Nag-usap-usap ang lahat tungkol sa mga nangyayari. At sa huli na pagdesisyonan na humingi ng tulong sa isang kilalang albularyo sa kalapit na bayan. Ang pangalan niya ay Mang Erning. At kilala siya sa buong probinsya bilang isang taong may malakas na koneksyon sa espiritual na mundo. Kinabukasan, dumating si Mang Erning sa aming barangay. Matanda na siya, mga 60 anyos. May kulubot na mukha pero ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at determinasyon. May 2 kasama siyang mas bata, mga assistant niya sa kanyang mga gawain. Nag-ikot sila sa buong barangay. Sinuri ni Mang Erning ang bawat sulok, ang bawat tahanan. At nang dumating siya sa bahay ni Lola Petra, tumigil siya. Nanatili siyang nakatayo sa labas ng bakod, hindi pumasok at tumingin lang sa bahay. Matindi ang nasa loob ng bahay na ito, sabi niya ng bulong. Maraming taon na siyang gumagawa ng masama. Maraming taong nasaktan at maraming kaluluwa na inaagaw niya para sa kanyang kapangyarihan. Ano pong magagawa natin, Mang Erning? Tanong ni Aling Rosa na umiiyak habang karga ang kanyang anak na si Jerome. Kailangan nating gumawa ng proteksyon para sa inyo lahat, sabi ni Mang Erning. At kailangan nating harapin siya. Hindi ito magiging madali at may panganib. Pero kung hindi natin gagawin ito, mas maraming taong masasaktan. Nagsimula ang trabaho ni Mang Erning. Binigyan niya ang bawat pamilya ng mga anting-anting, mga talisman na gawa sa mga banal na materyales. May mga orasyon siyang itinuturo sa amin na dapat naming idasal bawat umaga at gabi. Nagtanim din siya ng mga banal na halaman sa paligid ng bawat bahay para magsilbing proteksyon. Sinabi ni Mang Erning na kailangan naming sundin ang lahat ng kanyang mga tagubilin ng eksakto. Yung mga anting-anting ay hindi pwedeng alisin kahit kailan, kahit sa pagtulog o pagligo. Ang mga orasyon ay dapat bigkasin ng may puso, hindi lang basta binabasa. At ang mga halamang itinanim niya ay hindi dapat gupitin o alisin kahit kailan. Isa sa mga halamang itinanim niya ay ang santol na may mga dahong hugis kamay. Sinabi niya na ang halaman na ito ay sumisimbolo ng proteksyon at pagtanggi sa masamang espiritu. Isa pa ay ang ruda, na kilala bilang isang halamang may malakas na kapangyarihan laban sa kulam at sumpa. May itinanim din siyang mga rosaryo na gawa sa buto ng mga banal na prutas. Kining sa mga istiyusiyapat, palaking gubasang tubig ngo na pinagdasalan na. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, sinabi ni Mang Erning na kailangan naming magkaisa. Ang pinakamalakas na proteksyon laban sa kadiliman ay ang pagkakaisa ng puso at isipan. Paliwanag niya, kung kayo ay magkakawatak-watak, madali kayong tatablanin. Pero kung kayo ay nagsasama bilang isang komunidad, walang masamang espiritu ang makakasira sa inyo. Sa mga susunod na araw, nagsimula kaming maramdaman ang pagbabago. Hindi na masyadong nakakatakot ang gabi. Ang mga bangungot ay unti-unting humina. Yung mga sakit at kamalasan ay nagsimulang kumilos tungo sa recovery. Pero alam namin na ito ay pansamantala lang. Alam namin na ang totoong labanan ay hindi pa nagsisimula. Isang gabi, tinawag kami ni Mang Erning. Sinabi niya na ngayong gabi ay kanyang haharapin si Lola Petra. Sinabi niya na kailangan ng lahat ng pamilya na dumalo sa isang espesyal na ritual na gagawin niya upang sukatin ang kapangyarihan ng mangkukulam at upang magbigay ng huling proteksyon sa komunidad. Pero tandaan ninyo na babala ni Mang Erning, ang gabing ito ay magiging delikado. Ang mangkukulam ay magagalit ng husto kapag naramdaman niyang nilalabanan natin siya. Magiging marahas ang kanyang paglaban. Kaya kailangan ninyong manatiling kalmado, manatiling nakatuon sa panalangin, at huwag kayong titigil kahit ano ang mangyari. Nang gabing iyon, nagtipon-tipon kaming lahat sa sentro ng barangay. Mga halos 30 pamilya ang nandoon. Bawat isa ay may hawak na kandila at rosaryo. Ang mga bata ay nasa loob ng mga bahay, pinapangalagaan ng mga matatandang hindi na makakasama sa ritual. Si Mang Erning ay nasa gitna ng bilog na nabuo namin. May 2 assistant siyang nakapaligid sa kanya. Sa harap niya ay isang malaking kaldero na puno ng tubig. Sa tubig ay may mga halong dahon, bulaklak, at iba pang sangkap na hindi namin kilala. May apoy sa ilalim ng kaldero, at ang tubig ay kumukulo na. Magsimula na tayo, anunsyo ni Mang Erning. Kapag nagsimula na ako ng pag-orasyon, huwag na kayong titigil sa pagdarasal. Kahit ano ang marinig ninyo, kahit ano ang makita ninyo, patuloy lang kayo. Intindihin ninyo ba? Opo.
Sagot naming lahat ng sabay-sabay. At nagsimula na ang ritual. Si Mang Erning ay nagsimulang mag-chant ng mga salitang Latin, Tagalog, at iba pang wikang hindi namin nauunawaan. Ang kanyang boses ay mababa sa simula pero unti-unting lumakas. Ang dalawang assistant niya ay sumabay sa kanya at ang kanilang mga tinig ay nag-harmonize sa isang paraan na nakakakilabot pero kakaiba ang ganda. Nagsimula kaming lahat na magdasal. Ang aming mga tinig ay sumama sa chant ni Mang Erning. Lumilikha ng isang malaking alon ng tunog na kumalat sa buong paligid. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas, kahit walang anumang senyales ng bagyo. Yung mga kandila na hawak namin ay sumasayaw sa hangin, pero kakaiba, hindi nila namamatay. At sa loob ng ilang minuto, nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari. Una, narinig namin ang malakas na kalabog mula sa direksyon ng bahay ni Lola Petra. Parang may bumagsak na mabigat na bagay sa loob ng bahay. Pagkatapos narinig namin ang sigaw. Isang malakas matinding sigaw na puno ng galit at desperasyon. Patuloy. Sigaw ni Mang Erning. Huwag kayong titigil. Sumunod kami. Patuloy kaming nanalangin kahit natatakot na kami. Ang sigaw ay lumakas pa. At kasunod nito ay ang mga tunog ng pagkakasira. Parang may bumabasag na mga salamin, bumabagsak na mga gamit, at may mga bagay na naglalasawan. Pero ang pinakamakakilabot na nangyari ay nang makita namin ang anino. Mula sa bahay ni Lola Petra, may lumitaw na malaking anino na parang hindi tao. Ang hugis nito ay parang may mga sungay, mahabang mga kamay, at naglalakad ito ng nakayuko. Ang anino ay naglakad patungo sa direksyon namin, unti-unti pero determinado. Huwag kayong titingin sa anino. Sigaw ni Mang Erning. Tumingin lang kayo sa apoy, patuloy sa pagdasal, pero may hirap na huwag tumingin. Ang anino ay lumaki pa. At nang papalapit ito sa amin, naramdaman namin ang lamig. Hindi yung normal na lamig ng gabi, kundi yung lamig na pumapasok sa buto, na pumapasok sa kaluluwa. Parang hinihila niya ang aming mga espiritu palabas ng aming mga katawan. Ang ilang tao ay nagsimulang manghina. Si Aling Bebe ay napaupo, hirap sa paghinga. Si Mang Tonyo ay namumutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Pero ang iba ay nananatiling matatag, patuloy sa panalangin, at ang kanilang mga tinig ay mas lumakas pa. Si Mang Erning ay nagsalita na ng mas malakas pa. Ang kanyang mga salita ay parang mga espada na tumatagos sa kadiliman. At sa bawat salita na binibigkas niya, ang anino ay naguurong ng kaunti. Parang nahihirapan ito sa bawat salitang nabibigkas. Sa ngalan ng lahat ng mga santo, sigaw ni Mang Erning, sa ngalan ng Panginoon na may kapangyarihan sa langit at sa lupa, umalis ka sa lugar na ito. Ibalik mo ang lahat ng ninakaw mo. Itigil mo ang iyong kasamaan. Ang anino ay sumigaw, isang malakas na sigaw, na parang pagsamantalahang buntong hininga ng daan-daang espiritu. At sa sandaling iyon, bumagsak ang anino sa lupa. Hindi ito tuluyang nawala pero humina ito ng husto. Ngayon, sigaw ni Mang Erning, ibato ninyo ang inyong tubig sa direksyon ng anino. Lahat kami ay may dalang mga bote ng holy water na binigay ni Mang Erning kanina. Sabay-sabay kaming nagtapon ng tubig sa direksyon ng anino. Nang tumama ang tubig sa anino, may nangyaring hindi namin inaasahan. Ang anino ay nasunog, parang ang tubig ay apoy, at ang anino ay papel. Sumisigaw ito, umiiwas pero walang makakapagligtas sa kanya. Mga ilang segundo lang, ang anino ay nawala na. Sa kasunod nito, ang lahat ng kakaibang pangyayari ay tumigil. Ang hangin ay huminto. Ang mga tunog mula sa bahay ni Lola Petra ay naging katahimikan. At ang lamig na naramdaman namin ay pinalitan ng init ng apoy sa harapan namin. Tapos na, sabi ni Mang Erning, pagod pero nakangiti. Ang kanyang kapangyarihan ay nabawasan na. Hindi na siya makakapinsala sa inyo. Pero sinabi niya rin na hindi pa ito ang katapusan. Ang mangkukulam ay matapang, paliwanag niya. Susubukan niya pang bumalik, lalo na ngayong naapektuhan na ang kanyang kapangyarihan. Kailangan ninyong manatiling alerto. Huwag ninyong kalimutan ang mga proteksyon na binigay ko. At lalo na, huwag ninyong papansinin ang anumang pagtatangka niyang akitin kayo. Umuwi kaming lahat na gabi na iyon na may halo ng takot at pag-asa. Takot dahil alam naming hindi pa tapos ang lahat. Pag-asa dahil naramdaman naming may kakayahan kaming lumaban. Pero ang tunay na pagsubok ay dumating kinabukasan. Nang umaga, nakita ng mga kapitbahay na nakatayo si Lola Petra sa labas ng kanyang bahay. Pero hindi siya katulad ng dati.
Ang kanyang mga mata ay mas malalim pa, mas galit pa. Ang kanyang balat ay mas namumutla pa, parang walang dugo. At ang kanyang buhok ay mas puting-puti na, parang lahat ng kulay ay inalis na. Naglakad siya patungo sa gitna ng barangay. Walang nakakapagsalita. Lahat ay nanonood lang, natatakot na gumalaw. At nang makarating siya sa gitna, tumigil siya at tumingin sa amin isa-isa. Kayo, sabi niya sa isang boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Kayo ang may kagagawan nito. Kayo ang sumira sa aking kapangyarihan. Kayo ang dahilan kung bakit ako maghihirap. Walang sumagot. Pero nandun din si Mang Erning. Nakatayo sa tabi ng isang puno, tahimik pero nag-oobserba. Pero hindi pa ito tapos. Patuloy ni Lola Petra. Mayroon akong huling ritual. Isang ritual na magbabalik sa akin ang lahat ng ninakaw ninyo. Anong sa ritual na ito, kailangan ko ng isang kapalit, isang buhay, isang kaluluwa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. At alam ko na ako ang kanyang target. Ako ang gustong niya. Hindi mo siya maaaring kunin, sabi ni Mang Erning. Lumalabas na mula sa kanyang pwesto. Protektado siya. Protektado silang lahat. Ngumiti si Lola Petra pero ito ay isang ngiti na walang init, walang pagkatao. Tingnan natin, sabi niya. Bigla siyang nawala. Parang usok na winawala ng hangin. Ang mga susunod na araw ay mas nakakatakot pa. Si Lola Petra ay nagsimula ng mga pag-atake na mas direkta. Hindi na siya gumagamit ng mga ritual o mahikalang. Siya mismo ay lumalabas. Sinusubukan kaming takutin. Sinusubukan kaming akitin. Isang gabi, habang natutulog ako, nagising ako sa tunog ng mga kumatok sa aking bintana. Nang tumingin ako, nakita ko siya doon, nakatingin sa akin. Ang kanyang mukha ay nadikit sa salamin. Sumigaw ako at agad na gumising ang aking mga magulang. Pero nang tumingin sila, wala na siya. Panaginip lang yan, anak, sabi ng aking ama. Pero nakita ko sa kanyang mga mata na hindi rin siya sigurado. Kinabukasan, si Mika naman ang nag-experience. Habang siya ay naglalakad pa uwi mula sa eskwela, may sumunod sa kanya. Isang maitim na pusa na ang mga mata ay kulay pula. Ang pusa ay sumusunod sa kanya kahit saan siya pumunta, kahit tumakbo siya. At nang makarating siya sa bahay at pumasok, ang pusa ay nanatiling nakatayo sa labas, nakatingin sa pintuan, hindi umaalis. Ang aking ama naman ay nakakaranas ng mga kakaibang pangyayari sa trabaho. May mga tools niya na nawawala tapos biglang sumusulpot sa mga imposibleng lugar. May mga coworkers niya na nagsasabing nakita nila siyang nasa ibang lugar kahit na nandoon siya sa harap nila. Parang may tumutulong na imahe niya na gumagala-gala. At ang aking ina, siya ang pinakamalala. Isang umaga, nagising siya at nakita niya sa salamin na ang kanyang mukha ay may mga markang itim. Parang may nagsulat ng mga simbolo sa kanyang balat. Sumigaw siya at nang tiningnan namin, totoo nga. May mga marka sa kanyang noo, sa kanyang pisngi, at sa kanyang leeg. Dinala namin agad siya kay Mang Erning. Ito ay marka ng sumpa. Paliwanag ni Mang Erning nang makita niya. Sinusubukan niyang markahan ang inyong ina para gawing portal. Kung hindi natin ito aalisin agad, ang katawan ng inyong ina ay magiging daan para sa mga masasamang espiritu. Ginawa agad ni Mang Erning ang ritual para alisin ang mga marka. Ginamit niya ang mga dahon ng ruda, ang tubig na pinagdasalan, at mga orasyon na mas malakas pa kaysa dati. Tumagal ang proseso ng 3 oras. At sa loob ng 3 oras na iyon, ang aking ina ay sumisigaw, umiiyak, at nanginginig. Parang may lumalaban sa loob niya, ayaw pang lumabas. Pero sa huli, nawala rin ang mga marka. E nang mawala na, ang aking ina ay nawala ng malay. Dinala namin siya sa kwarto at pinahinga. Nang magising siya pagkatapos ng ilang oras, sabi niya sa amin na nakita niya sa kanyang isipan si Lola Petra habang ginagawa ang ritual. Nakita ko siya, kwento ng aking ina. Nasa isang madilim na lugar siya, nakapaligiran ng mga anino. At nagchat-chant siya paulit-ulit ng pangalan ko. Gusto niya akong hilahin doon, sa lugar na iyon. Pero may liwanag na pumasok, at ang liwanag ay galing kay Mang Erning. Ang liwanag ay sumugod sa kadiliman, at iyon ang huling naaalala ko bago ako nawala ng malay. Alam namin na kailangan ng tapusin ito. Hindi na kami maaaring magpatuloy na ganito. Laging natatakot, laging nasa panganib. Kaya nag-meeting kaming muli. At napagdesisyonan naming harapin na ng tuluyan si Lola Petra. Pero sinabi ni Mang Erning na delikado iyon. Ang direktang pagharap sa isang mangkukulam sa kanyang sariling teritoryo
ay isang malaking panganib, paliwanag niya. Doon siya pinakamatapang. Doon siya may pinakamalakas na kapangyarihan. Pero kung wala na tayong choice, kailangan nating gumawa ng paraan. Gumawa si Mang Erning ng plano. Sinabi niya na kailangan niyang pumasok sa bahay ni Lola Petra. Pero hindi siya makakapasok mag-isa. Kailangan niya ng tulong. At ang tulong na kailangan niya ay hindi ordinaryong tao. Kailangan niya ng mga taong may malakas na loob, malakas na pananampalataya, at handang isakripisyo ang kanilang sarili para sa iba. Nag-volunteer ako agad. Hindi dahil matapang ako, kundi dahil alam kong kami ang una niyang target, ang aming pamilya. At kung may magagawa akong bagay para protektahan ang aking mga mahal sa buhay, gagawin ko iyon. Nag-volunteer din si Mang Tonyo, si Aling Rosa, at 2 pang lalaking kapitbahay na sina Kuya Ben at Kuya Danny. 5 kaming lalabas kasama si Mang Erning, 3 pang assistant niya. 8 kaming lahat na haharap kay Lola Petra sa kanyang sariling teritoryo. Bago kami pumunta, ginawan kami ni Mang Erning ng mas malakas na proteksyon. Binigyan niya kami ng mga anting-anting na gawa sa pilak. May nakaukit na mga banal na simbolo. Binigyan din niya kami ng mga rosaryo na gawa sa perlas na isinumpa niya ng proteksyon. At pinainom niya kami ng isang inumin na gawa sa mga dahon. Nakakaiba ang lasa. Pero sabi niya ay magbibigay iyon sa amin ng lakas at proteksyon laban sa mahika. Tandaan ninyo, sabi ni Mang Erning bago kami pumunta. Kapag nasa loob na kayo, huwag ninyong hahawakan ng kahit anong bagay. Huwag ninyong kikinggan ang anumang boses na marinig ninyo maliban sa aking boses. At higit sa lahat, huwag ninyong titingnan ng diretso ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay may kapangyarihang kontrolin ang isip ninyo. Pumunta kami sa bahay ni Lola Petra ng madaling araw. Ang oras na iyon ay ang pinakadelikado, sabi ni Mang Erning. Kasi iyon ang oras na pinakamatapang ang mga mangkukulam. Pero iyon din ang oras na sila ay pinakadistracted. Dahil iyon ang oras na ginagawa nila ang kanilang mga ritual. Nang makarating kami sa bahay, agad kaming nakaramdam ng lamig. Pero hindi lang lamig ng simoy ng hangin, kundi yung lamig na galing sa loob ng bahay. Parang ang bahay mismo ay isang malaking freezer. Ang pintuan ay nakalock pero si Mang Erning ay may dalang susi. Hindi literal na susi, kundi isang talisman na kapag idinaang niya sa lock, ang pinto ay bumukas mag-isa. Pumasok kami sa loob at ang nakita namin ay lampas pa sa aming inaasahan. Ang loob ng bahay ay parang ibang mundo. Yung may ngitigigsig ay puno ng mga nakasabit na mga animal skull, mga tuyong dahon, mga tela na may mga marka at mga kandila na may pulang apoy. Ang sahig ay puno ng mga bilog na gawa sa tisa at dugo. At sa gitna ng mga bilog ay may mga bagay na hindi namin kilala. Mukha silang mga buto ng tao, mga hair, ang mga iba pang body parts. Ang amoy ay nakakasuka, parang combination ng nasusunog na laman, nabubulok na pagkain, at iba pang hindi mailarawan na mga amoy. Nanghihina kami sa amoy, pero sinabi ni Mang Erning na kailangan naming magpatuloy. Naglakad kami papunta sa loob ng bahay. May hagdan papunta sa taas, at doon daw naroroon si Lola Petra, sabi ni Mang Erning. Umakyat kami ng dahan-dahan. Bawat hakbang ay nag-creak, parang ang bahay ay nabubuhay. At sinasabi sa amin na huwag na kaming magpatuloy. Pagdating namin sa itaas, nakita namin ang isang silid na ang pintuan ay bukas. At sa loob ng silid, nakita namin si Lola Petra. Nakatayo siya sa gitna ng isang malaking bilog na gawa sa dugo, nakapaligiran ng mga kandila. Ang kanyang mga kamay ay nakatataas at nagsasalita siya ng mga salitang hindi namin maintindihan. Dumating na pala kayo, sabi niya nang hindi man lang humarap sa amin. Matagal ko na kayong hinihintay. Lola Petra, sabi ni Mang Erning. Itigil mo na ang iyong ginagawa. Marami ng taong nasaktan. Tama na. Humarap siya sa amin at ang kanyang muka ay hindi na katulad ng dati. Parang nag-transform na siya. Ang kanyang mga mata ay pula. Ang kanyang balat ay mas namumutla pa. At ang kanyang mga ugat ay kitang-kita, kulay itim at parang umaagos ng kadiliman sa kanyang katawan. Itigil? Ngumiti siya ng nakakatakot. Bakit ko ititigil ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng kapangyarihan? Bakit ko ititigil ang tanging bagay na nagpapabuhay sa akin? Mga tanga kayo! At bigla siyang gumalaw ng napakabilis. Sa isang kisap mata nasa harap niya na si Mang Erning. Ang kanyang kamay ay nakaabang na para saktan si Mang Erning.
Pero si Mang Erning ay mas mabilis. Hinawakan niya ang kanyang baston at tinutok ito kay Lola Petra. Ang baston ay nag-glow ng puting liwanag at ang liwanag ay sumagupa sa kanyang kamay. Sumigaw si Lola Petra at tumatras. Ang kanyang kamay ay nasunog sa liwanag at ang balat ay nagsimulang mag-peel off, revealing ang itim na substance sa ilalim. Attack! Sigaw ni Mang Erning sa amin, kami ay handa na. Sabay-sabay kaming naglabas ng holy water at itinuon sa direksyon ni Lola Petra. Ang tubig ay tumama sa kanya at bawat tama ay parang apoy na sumusunog sa kanyang balat. Sumisigaw siya, umiiwas pero hindi siya makakaalis dahil nakakulong siya sa kanyang sariling bilog. Patuloy. Sigaw ni Mang Erning, huwag kayong titigil. Pero si Lola Petra ay hindi basta-basta susuko. Nagsimula siyang mag-chant ng mas malakas pa at sa bawat salita na binibigkas niya, ang mga kandila sa paligid ay lumalaki ang apoy. Yung mga apoy ay naging mas pula pa at nagsimulang lumabas sa kandila, parang mga kamay na may buhay. Ang mga kamay na apoy ay lumapit sa amin. Sinusubukang hawakan kami, sunugin kami. Umiiwas kami, tumatakbo. Pero ang mga kamay ay marami. Isa sa assistant ni Mang Erning ay natamaan. At nang matamaan siya, sumigaw siya ng napakalakas. Ang kanyang damit ay nasunog agad at ang kanyang balat ay nagsimulang mag-blister. Tulungan ninyo siya. Sigaw ni Mang Erning habang patuloy siyang lumalaban kay Lola Petra. Tinulungan namin ang assistant. Tinubigan namin ng holy water ang apoy sa kanyang katawan. Ang apoy ay namatay pero ang pinsala ay naroroon na. Ang assistant ay nananatiling conscious pero nahihirapan siyang gumalaw. Bumalik kami sa pakikipaglaban. Ang labanan ay tumagal ng mahabang oras. Parang oras na walang katapusan. Kung saan bawat segundo ay isang pagsubok. Bawat minuto ay isang laban para sa buhay. Pero unti-unti, nakikita naming nanghihina si Lola Petra. Ang kanyang mga chant ay bumibilis pero lumiit ang boses. Ang kanyang mga kilos ay mas mabagal na. Tinino kanyas pang mata ay mas pabulaw na. Ngayon, sigaw ni Mang Erning, ihagis ninyo ang lahat ng holy water na meron kayo. Lahat sabay-sabay. Sumunod kami. Sabay-sabay kaming naghagis ng lahat ng holy water na meron kami. Ang mga bote, ang mga timba, lahat ay itinuon namin kay Lola Petra. At nang tumama ang lahat ng tubig sa kanya, nangyari ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Sumigaw siya. Pero hindi yung normal na sigaw. Ito ay isang sigaw na parang galing sa libu-libong boses, sabay-sabay, puno ng galit, takot at desperasyon. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-transform. Ang kanyang balat ay nagsimulang mag-crack. Hanggang sa mga crack ay lumalabas ang itim na usok. Ang usok ay sumisigaw rin, parang mga kaluluwa na tumakas sa isang bilangguan. Ang buong silid ay nag-umpisa na parang lumindol. Yuvek Pixie Reyna Creek. Ang sahig ay nag-vibrate. Ewang biyog gamit ay buwabagsing. Pero kami ay nananatiling nakatayo. Nananatiling nakatuon kay Lola Petra. At sa isang sandali, tuluyan na siyang bumagsak. Ang kanyang katawan ay nahulog sa sahig. At ang itim na usok ay tuluyang lumabas. Ang usok ay umikot sa silid. Parang hinahanap ang paraan para tumakas. Pero si Mang Erning ay may ginawa. Naglabas siya ng isang malaking salamin. At ang salamin ay umikot sa loob ng silid. Absorbyendo ang lahat ng itim na usok. Nang maubos na ang usok, ang salamin ay sumara. Kanyo si Mang Erning ay ibinaba iyon at tinutukan ng kanyang baston. Binigkas niya ang huling orasyon at ang salamin ay nabasag sa isang malakas na pagsabog. Pero hindi ito normal na pagsabog, walang mga piraso na kumalat. Sa halip ang salamin ay naging pulbos at ang pulbos ay pumaibabaw sa hangin at unti-unting nawala. Tapos na, sabi ni Mang Erning, pagod pero relieved. Ang kanyang kapangyarihan ay wala na. Ang mga kaluluwa na inaagaw niya ay nakalaya na at ang kanyang katawan ay wala ng buhay. Tumingin kami kay Lola Petra. Ang kanyang katawan ay naroroon pa, pero walang buhay na. Parang isang tuyong shell lang, walang laman, walang kaluluwa. Ang dating malakas na mangkukulam ay naging abo na lang. Umalis kami sa bahay ng mabilis. Hindi na namin gustong manatili doon kahit ilang segundo pa. Pagdating namin sa labas, nakahinga kami ng maluwang. Ang umaga ay papalapit na, at ang liwanag ng araw ay nagsisimulang lumitaw sa horizon. Kinabukasan, nakita ng mga kapitbahay na nasusunog ang bahay ni Lola Petra. Walang nakakaalam kung paano nagsimula ang sunog, pero mabilis itong kumalat.
Ang mga bombero ay dumating, pero hindi na nila nailigtas ang bahay. Tuluyan itong nasunog hanggang sa wala nang natira, kundi ang mga abo at mga sinunog na kahoy. At pagkatapos ng gabing yon, unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Ang anak ni Aling Rosa, si Jerome, ay nagsimulang gumaling. Kumain na siya, tumawa na at naglaro na ulit. Ang aking kapatid na si Mika ay nawala ang allergy. Ang aking ama ay gumaling ang bali at nakabalik na sa trabaho. Ang aking ina ay nawala ang sakit ng ulo. Lahat ng mga pamilya na naapektuhan ay unti-unting bumalik sa normal. Ang buong barangay ay parang nabunutan ng tinik. Ang dating masamang enerhiya ay nawala na at bumalik ang dating payapa at masayang pamumuhay. Pero hindi namin malilimutan ang naranasan namin. Hanggang ngayon, kapag nadadaanan ko ang lugar kung saan dating nakatayo ang bahay ni Lola Petra, nararamdaman ko pa rin ang lamig. Ang lugar ay nanatiling bakante. Walang gustong magtayo ng bagong bahay doon. Sinabi ng mga matatanda na dapat daw hayaan munang magpahinga ang lupa. Napahupain ang mga masasamang espiritong naiwan doon. Pero may isang bagay pa na hindi ko na ikwento. Mga 3 buwan pagkatapos ng lahat ng nangyari, may dumating sa aming barangay. Isang matandang babae, mas matanda pa kay Lola Petra, na nagtanong tungkol sa kanya. Sinabi ng matanda na siya raw ay kapatid ni Lola Petra at hinahanap niya ito. Kinwento namin sa kanya ang lahat ng nangyari. Ang mga kasamaan na ginawa ni Lola Petra, ang labanan naming harapin siya at ang kanyang kamatayan. Umiiyak ang matanda habang nakikinig. Tuloy nang matapos ang kwento, sinabi niya sa amin ang kwento ni Lola Petra. Ayon sa kanyang kapatid, si Lola Petra ay hindi naging mangkukulam dahil gusto niya. Tuong bata pa siya ay isang normal na bata, masayahin, mabait at mapagmahal. Pero isang araw, siya ay na-rape at sinaktan ng mga lalaki sa kanilang bayan. Walang tumulong sa kanya. Ang kanyang pamilya ay hindi naniniwala sa kanya. Ang komunidad ay nagsilbing bulag. At ang mga lalaking gumawa sa kanya ng masama ay hindi naparusahan. Sa desperasyon at galit, naghanap siya ng paraan para magkaroon ng kapangyarihan. At nahanap niya ang isang matandang mangkukulam na nagturo sa kanya ng itim na mahika. Ginawa niya iyon hindi para manakot o manakit ng walang dahilan, kundi para protektahan ang kanyang sarili at para parusahan ang mga taong gumawa sa kanya ng masama. Pero habang tumatagal, ang galit at sakit na naramdaman niya ay naging obsession na. Hindi na siya nakontento sa pagpaparusa sa mga gumawa sa kanya ng masama. Nagsimula na siyang manakit ng kahit sino. Basta naramdaman niyang minamata siya, kinokontra siya, o hindi siya rerespeto. At sa huli siya ay naging monster na. Hindi na dahil sa kapangyarihan niya, kundi dahil sa galit at sakit na naging parte na ng kanyang pagkatao. Sana, sabi ng kapatid ni Lola Petra habang umiiyak, sana nung una pa may tumulong sa kanya. Sana nakinig ang mga tao. Sana naparusahan ang mga lalaking gumawa sa kanya ng masama. Siguro na hindi siya naging ganito. Siguro naging normal siyang tao na may pamilya na masaya. Umiiyak din kami habang nakikinig. Dahil na-realize namin na ang mundo ay hindi puti at itim. Hindi lahat ng masasamang tao ay pinanganak na masama. Marami sa kanila ay naging masama dahil sa mga ginawa sa kanila, dahil sa mga sakit na dinanas nila, dahil sa kawalan ng hustisya at pagmamahal na dapat sana ay natanggap nila. Umalis ang kapatid ni Lola Petra kinabukasan. Bago siya umalis, sinabi niya sa amin na sana patawarin namin si Lola Petra. At sana ay ipagdasal namin ang kanyang kaluluwa. At ginawa namin iyon. Nagdasal kami para sa kanya, hindi dahil deserve niya, kundi dahil naniniwala kaming lahat ng tao, kahit ang pinakamasama, yung may kakayahan na mapatawad at mahanap ang kapayapaan sa kabilang buhay. Ngayon, mga 10 taon na ang nakalipas mula sa nangyari. Lumaki na kami, nag-asawa na ang iba. May mga anak na. Ang barangay namin ay patuloy na payapa at masaya. Walang nag-aaway, walang may masama at lahat ay nagtutulungan. Pero hindi namin malilimutan ang aral na natutunan namin sa karanasang iyon, na ang bawat tao ay may kwento, na ang bawat aksyon ay may dahilan, na ang mundo ay mas komplikado kaysa sa simpleng mabuti at masama, at na ang pinakamahalagang bagay na dapat nating gawin ay maging mabait, maging mapagmahal, at maging mapagpatawad. Dahil sa huli, lahat tayo ay tao. Lahat tayo ay may kakayahang magmahal at may kakayahang masaktan.
Diyan ang pagpili kung ano ang magiging resulta ng ating sakit ay nasa atin. Pwede tayong maging katulad ni Lola Petra, na ang sakit ay naging dahilan para manakit ng iba. O pwede tayong maging mas mabuti, na ang sakit ay gagamitin natin para maging mas mapagmahal at mas maunawain sa iba. At sa mga nanonood ngayon, ito ang aking huling mensahe. Kung nasaktan kayo, kung niloko kayo, kung minamata kayo, huwag ninyong gawing dahilan para manakit ng iba. Huwag ninyong gawing dahilan para maging masama. Sa halip gawing dahilan para maging mas mabuti, para maging mas matatag, para maging mas mapagmahal. Dahil ang tunay na tagumpay laban sa mga taong nanakit sa atin ay hindi ang pagganti. Ang tunay na tagumpay ay ang patunayan na kahit sinaktan nila tayo, hindi tayo naging katulad nila. At kahit dinanas natin ang sakit, nananatili pa rin tayong mabubuting tao. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay nag-iwan ng malalim na aral sa inyo ang kwentong ito. Mag-subscribe, mag-like at magbahagi ng inyong mga kwento. Hanggang sa muli, mag-ingat kayong lahat. At lagi ninyong tandaan, ang pag-ibig at respeto ay mas malakas pa sa anumang sumpa o mahika. Paalam at naway lagi kayong protektado ng mga mabubuting espiritu at ng inyong malakas na pananampalataya.